Magnificent Army ng Diyos na nagsasanay sa pakikibaka. Hindi puno pang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Magnificent Army ng Diyos na nagsasanay sa pakikibaka. Hindi puno pang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Tayo'y mga pinilit hinirang tinuturuan ng kabutihan upang maging panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig, kagalakan, kagandahan ng kalooban, nakakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kami. Magnificent Army ng Diyos. Magnificent Army ng Diyos, nasa mga kamay. Magnificent Army ng Diyos na nagsasanay sa pakikibaka. Pinipuno pang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Tayo'y mga pinilit hinirang tinuturuan ng kabutihan upang gamitin panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig, Kagalakan, kagandahan ng kalooban, nakakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw ang mga anak ng Diyos. di umaayaw kami. Magnificent Army ng Diyos. Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Pinalalakas, laging handa sa pagsunod, Di di mapapagod, napapagod, di umaayaw. di umaayaw kami. Magnificent Army ng Diyos. Nagkakaisa, Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Pinalalakas, laging handa sa pagsunod, laging handa sa di pagsunod, napapagod, di napapagod, di umaayaw. di umaayaw kami. Magnificent Army ng Wala Diyos. nang kabang, wala nang takot. Hallelujah! Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw, 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 sayaw. Tunay na papuri ay isayaw, sayaw, 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 sayaw. Tunay na papuri ay isayaw. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Lumutang! Lundag! Lundag! Tunay na papuri ay inundag! Lundag! 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 Tunay na papuri ay inundag!
Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa Sumisigaw! Sigaw! Sigaw! Tunay na papuri ay isigaw! 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 Sigaw! 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 Tunay na papuri ay isigaw! Sigaw! Sigaw! Tunay na papuri ay isigaw! Ay purihin, Hallelujah! ngalan niya ay ating sambahin. Atin siyang awitan, kadakila niya ay sambihin. Itaas ating tinig! Itaas ating dinig, dinig ng ating lahi, ang papuri tutugin, Ay ating pag-usayin, Amen. ay ating pag-usayin. Musika ay gamitin sa pagpupuri sa ating Diyos. Tayo Tayo ay ay magalay! mag-alay, pasasalamat sa Diyos na buhay. Tayo ay hinirang Upang siya ay mapaglikuran! mapalikuran. Kadakilaan ng Diyos! Kadakilaan ng Diyos. Sambitin ang langit! Sambitin ang labi, Ngalan niya sambitin ang labi, ngalan niya itaas. Jesus na ating hari, Jesus na ating hari. Isigaw sa buong mundo ang papuri sa ating Diyos. Tayo ay magalay, pasasalamat sa Diyos na buhay. Tayo ay hinirang! Tayo ay hinirang upang siya ay mapaglikuran. Kadakilaan ng Diyos. Sambitin ang langit! Sambitin ang labi, sambitin ang labi. Ngalan niya itaas! Jesus na ating hari, Jesus na ating hari. Isigaw sa buong mundo ang papuri sa ating Diyos. Tayo ay magalay, pasasalamat sa Diyos na buhay. Tayo ay hinirang upang siya ay mapaglikuran. Kadakilaan ng Diyos! Kadakilaan ng Diyos. Sambitin ang labi! Sambitin ang labi, ay sambitin ang labi. Ngalan niya itaas. Jesus na ating Jesus na hari! ating hari, Jesus na ating hari. Isigaw sa buong mundo ang papuri sa ating Diyos. Tayo ay mag-alay, kasasalamat sa Diyos na buhay. Tayo ay hinirang upang siya ay mapaglikuran. Kadakilaan ng Diyos. Sambitin ang labi, ay sambitin ang labi. Ngalan niya itaas. Jesus na ating hari, Jesus na ating hari. Isigaw sa buong mundo ang papuri sa ating Diyos. Purihin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Amen. Hallelujah! Talagang napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Gusto niyo pa ba? Amen. Sa pagkakataon nito, tayo muling aawit. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Tayo po muna ay tumayo. Pinagpawisan po ba tayo? Amen. Ang pawis na ito ay nagpapabawas ng ating mga taba. Amen. Talagang kumikilos ang ating Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo na kasama natin ang Diyos sa mga oras na ito? Amen. Amen. Ang naniniwala, sumisigaw at pumapalakpak. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Minsan pa tayo magbigay awit sa ating Diyos. Hallelujah.
Sa mga oras na ito, tayo pumikit. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Tayo umawit sa ating Panginoon Diyos. Sa mga oras na ito na ang pagkakataon na kausapin mo ang Diyos. Kung hindi mo man siya nakakausap sa labas dahil busy po kayo, may mga ginagawa kayo sa gawaing bahay, trabaho, ito na yung pagkakataon na dumulog ka sa Panginoon. Kung nahihirapan ka, kung masaya ka, kausapin mo ang Diyos. Dahil napakagaan sa pakiramdam na kapag ang mga suliranin natin ang ating mga dinadaingay sa Panginoon natin ibinibigay. Sa Panginoon tayo ay nag-open up ng ating mga problema dahil naniniwala tayo na dinirinig tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang hangarin namin, O Diyos, na maitaas ang pangalan mo sa mga oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo. Unawain niyo po yung kanta. Kilala pa ang kadakilaan mo. Dahil may message po ang Diyos sa inyo. Ang pagsamo ko, himig ng pagsamba. O Diyos, iyong dinggin. O Diyos, iyong minsan pa ang hangarin ko, Diyos. Hallelujah. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba. O Diyos, iyong dinggin. Sa tahanan mo ika'y sasambahin, O Lord. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inaasa. Ay sarap sa piling mo. O kay sarap sa piling Minsan pa, mo. ang hangarin ko itaas ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. naway pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba. O Diyos, iyong dinggin. Sa tahanan mo, Diyos. Sa tahanan Ikaw ay sasambahin. Ikaw ay sambahin. Yes, Lord, ang kaluluwa namin ay nauuhaw sa iyo. Sa iyong presensya, O Lord. Nauuhaw sa iyo, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang makapiling kay aming inaasam. Makapiling kay laging inaasam. O kay sarap sa piling mo, Panginoon. Kay sarap sa piling
sa piling mo. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Kay sarap sa piling mo. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Tulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, Wala nang papantay sa iyo, wala nang Panginoon. pamantay Ikaw ang sa'yo. Diyos noon at Ikaw ang kailanman. Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabihin po natin, wala kang katulad, O Wala kang Diyos. katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo, Wala nang Panginoon. papantay Ikaw ang sa'yo. Diyos noon at Ikaw ang kailanman. Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Amen. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming Sa'yo awit. ang aming awit. Tingin mo, Panginoon, ito aming pagpupuri sa'yo. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang,
nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Amen. Sa'yo Napakasalamat ang po sa'yo, aming awit, dinggin ang aming tinig, Nagsusumamo, Panginoon, sa iyo. isisigaw sa buong mundo. Yes, O Lord, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, Diyos. Isisigaw sa Yes, O buong Lord. mundo. Kadakilaan mo. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras na ito, sa hapon na ito, na kaming muli ay nagkaipon-ipon upang kayo'y papurihan, pasalamatan at sambahin, Panginoon. Salamat po sa magandang panahon, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, kalusugan kami ay narito sa inyong piling, Panginoon. Yahweh, salamat din po sa patuloy niyong pagmamahal patnubay sa aming buhay sa araw-araw na kahit po kami ay makasalanan, patuloy niyo kaming kinakalinga, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, Panginoon. Sa aming masamang nasasabi, sa aming isipang marumi, sa aming pananalita na hindi kalugod-lugod sa inyo. Kami po ay iyong patawarin, Panginoon. Sampu ng aming mga pamilya, patawarin niyo po kaming lahat, Panginoon. Loobin niyo pong kaming lahat ay magkaroon ng bukas na puso, Panginoon, upang tumimo sa aming puso at isipan ang mabuting balita na aming mapapakinggan at pag-aaralan sa hapong ito. Pagpalain niyo po ang disciple preacher na ipinadala sa dakong ito, Panginoon. Gamitin niyo po ang kanyang mga labi upang maipahayag ang iyong salita, Panginoon. Naway ang mabuting balita na aming mapapakinggan ay tumimo sa aming puso at maisakatuparan po namin at maging kalugod-lugod po kami sa inyong harapan, Panginoon. Pagpalain po lahat ang mga naririto, pagkalooban po ng kasagutan ng kanilang mga hinaing sa buhay, Panginoon. Isasagutin niyo na po ang lahat ng kanilang prayer request. Ang lahat pong taong naririto, nakaapak lamang sa gate na yan, ay yun na pong pinagpala, Panginoon. At answered prayer po lahat. Kung ano man po ang kanilang mga problema, kayo po ang nakababatid at nakakaalam, Panginoon. Ang walang pera ay pagbibigyan niyo po, Panginoon. Wastong takal, siksig, liglig at umapaw. Ang nanghihina ay pagkakalooban ng kalakasan, Panginoon. Ang nagdududa ay bibigyan niyo po ng kaliwanagan, Panginoon. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyong harapan, Panginoon, ang inyong mga choir sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy niyo pong pagkaluban sila ng magandang tinig upang marami pa pong taong lumapit sa inyong harapan, Panginoon. Ang lahat ng taong nakakarinig ng gawain pong ito ay sila rin po ay yung pagpalain at pagdating ng araw sila po ay aming makakasama sa gawain ito, Panginoon. Yahweh, itinataas ko po lahat, Panginoon, lahat na kanilang problema, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa inyong pangalang Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Salamat sa Panginoon at mga kapatid, tayo na po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Ang maghahayag po ng mabuting balita ay wala pong iba kundi si Brother Mark Sombrano. Rombano. Hallelujah. Awitin po natin ang El Shaddai. Still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, thy
same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, salamat Ama na muli pinagkatagpo ninyo kami sa dakong lugar na ito upang ikaw ay aming mapapurihan. Salamat sa pagkakataong muli kaming makakapakinig ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na kami po ay tuwirin ng iyong mensahe. Ano man po ang aming mga pagkukulang, pagkakamaling nagagawa, hayaan niyo po na ang iyong salita ang siyang magbigay ng disiplina sa aming mga pagkatao. Yamang kami ay tinawag mo upang lumakad ayon sa iyong kabanalan, Panginoon. At higit sa lahat, ituro din sa amin ang tamang pagdidisiplina kung merong kaming nakikita sa aming kapwa na mali nilang ginagawa. Hayaan niyo po na ayon sa iyong panuntunan ang maging desisyon namin, Panginoon. At anuman po ang aming mga mapapakinggan, kami rin po ay buong kababaang makikinig at tatanggap ng iyong pagpapayo at salita. Patawarin kami anuman ang mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Hugasan kami ng iyong banal na dugo. At anuman, Ama, ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid ngayong hapong ito, ngayon pa lamang po, O Diyos, alam kong iyon ang kinakatagpo ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din ang mga may sakit at karamdaman, abutin ng iyong mapaghimalang kamay upang dumaloy ang kagalingang nagmumula sa iyo. Lahat ng kanilang mga panghihina, panlulupaypay ay palitan ng kasiglahan at kalakasang nagmumula sa iyo. Ngayon pa lamang po, O Diyos, ang kinanamin ang katagumpayan ng iyong gawain sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na.
sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, nitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Praise the Lord. Ay po yung aking inaaniya, buksan ng inyong mga dalang Biblia sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 18, Talatang 15 hanggang 20. Let's take a reading to the Gospel of St. Matthew, chapter 18, verse 15 to 20. Matthew 18:15 to 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya't kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan niyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan niyo, anumang ipagbawal niyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang pahintulutan niyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Okay po, Hesus palakpakan Kristo. natin ng malakas ang kanyang salita. Praise the Lord. Pwede na pong, nakaupo na pala. Yung mga nakaupo, magsiupo pa kayo, at yung mga nakatayo, pwede na po kayong magsiupo, mga kapatid. Okay, mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, buti naman hindi umulan, Tayo po ay magninilay ng salita ng Diyos. Kayo po ba ay napalo ng inyong mga magulang?
nung kayo ay mga bata pa, maliliit pa. Bakit kaya tayo pinapalo? Kasi dinidisiplina tayo, mga kapatid, kapag tayo ay may nagagawang pagkakamali. You know what? Ang pagkakalikha kasi ng Diyos sa atin is very unique. Kada individual mayroong kanya-kanyang genetic pool. So, ang isang tao po ay may mga kanya-kanyang bit-bit na ugali. Ang isa po kasing bata, pag siya ay ipinaglilihina ng kanyang nanay, mga kapatid, hindi lang ugali ng kanyang ama't ina ang kanyang nakukuha. Nakukuha niya rin yung mga traits ng kanyang mga ancestors, yung kanyang grandparents. So, tag 50 yan. 50 sa side ng mother, 50 sa side ng lalaki. Plus yung mga ugali nung yun, mag-asawang yun, yung lalaki at yung babae. Kaya, papansinin nyo, ang magkapatid, although isa ang pinagmulan, magkaiba ang ugali. Di ba? Kasi kanya-kanya nga po tayong genetic pool, mga kapatid. So, merong masipag, merong tahimik, may tatamad-tamad. Kasi nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating nanay, ang Diyos na po ang pumipili ng ating mga magiging ugali. Kaya hindi nyo maiiwasan na sa isang community, sa isang samahan, sa isang grupo, na merong misunderstanding. Kasi nga po, kanya-kanya tayo ng ugali. Merong magugustuhan ka, na magugustuhan mo rin siya, at meron din namang tao na kahit wala pa siyang ginagawa, ayaw mo sa kanya. Kasi nga, kanya-kanya tayo ng mga pag-uugali. Kaya ho, sa isa pong pagsasamahan, hindi po naiiwasan na minsan merong ka talagang makakagalit at makakasundo. But it doesn't mean na dahil nakagalit mo siya or hindi mo siya kasundo ay hindi mo na siya pakikisamahan. Ang Bible po ay merong mga bagay na itinuturo kung paano ba tayo makikisama sa mga taong hindi naman talaga natin gusto. Amen. Tignan nyo nga yung katabi ninyo kung kapalagayang loob nyo. Ayan. So kapag may nagkakamali, ano ba ang dapat nating gawin? I-broadcast ba sila? So pag-aaralan po natin yan sa ating mensahe ngayong hapong ito. Now, how to deal with the people you don't like. Paano ba makipag-deal sa mga taong hindi mo gusto or minsan ay nakakagawa ng pagkakamali sa isang community, mga kapatid. So, bibigyan ko po kayo ng kaunting background dito po sa Matthew chapter 18. Kung papansinin po ninyo, ang mga alagad kasi kanya-kanya na sila ng pagtatanong kung sino sa kanila ang pinakamagaling at sino sa kanila ang pinakadakila. And there are some instances na yung nanay po ni James at ni John ay lumapit sa Panginoon, Lord, pag kayo ay naghahari na ha, bigyan nyo ng magkabilang pwesto ang aking mga anak. Kaya lalong nagkagulo ang band of disciples, mga kapatid. Kasi bakit yung dalawa lang? Paano naman kami? Saan nyo kami ilalagay na posisyon? Kaya ang sabi ng Panginoon, alam nyo ba yung hinihingi ninyo? Mababata ba ninyo yung hirap na babatahin ko? At ang sabi ng dalawa, opo, mababata namin. Pero hindi nila alam yung kanilang hinihingi. Most of the times naman talaga, yung kanilang mga hinihingi at sinasabi ay hindi nila naiintindihan. Like Peter, nung sinabi po ng Panginoon na siya'y kailangang magbata ng hirap, siya'y uusigin at papatayin, mga kapatid ko kay Kristo, ay agad pong kinontra nitong si Pedro. Pero ang sabi ng Panginoon, Satanas, manahimik ka ha, lumagay ka sa likod ko, sapagkat yung nire-reveal mong yan ay hindi na galing sa aking Ama, kundi galing nasa kaaway. At dito po, nung sinasabi ng Panginoon na bakit mababata ba ninyo yung hirap na aking babatahin, ang tinutukoy po ng Panginoon dyan na kanilang paglalagyan once na itinaas na ang anak ng tao, mga kapatid. Ito pong si Santiago. Actually, sa lahat ng disciple, siya po ang unang-unang mapupugutan ng ulo. Sa time po ni Herod Antipas.
And then si James, kung yung kanyang kapatid ang unang-unang mapupugutan, si John naman po, yung kanyang kapatid, ang kahuli-hulihang mamamatay sa band of disciples. Siya po ay ipapatapon sa isang isla ng Patmos. At doon, according to some stories, mga kapatid, siya ay itinapon sa isang kumukulong tubig yata or mantika. At siya ay buhay pa rin. Can you imagine that? Gustong-gusto mo nang mamatay? Lahat ng mga kasabayan mo namatay na, ikaw na lang yung natitira. Kaya ho, mahirap mga kapatid. Amen? Hindi nila nauunawaan yung kanilang hinihingi sa Panginoon. Now, nangyayari talaga yan mga kapatid ko kay Kristo, yung misunderstanding. Kaya ho nung sinabi ng Lord na, o sige, babatahin nga ninyo ang hirap na aking babatahin. Nagtalo-talo na po yung mga alagad. Pero kung nauunawaan nila kung ano yung tinutukoy ng Panginoon, baka hindi sila magbibida eh. Baka sila pa ang magturuan na wag na, kayo na lang. Ganyan pala ang aming sasapitin. Amen? Now, nagbigay po ang Panginoon ng mga dapat gawin kapag mayroong hindi pagkakaunawaan sa mga magkakapatiran. First of all, sabi po ng verse 15, mga kapatid ko kay Kristo, basahin lang po natin ha. Matthew 18 verse 15. Ang sabi po dito, if your brother sins against you, go to him and show him his fault. But do it privately, just between yourself. And if he listen to you, you have won your brother back. So, unang-una po na dapat nating gawin kapag mayroong hindi pagkakaunawaan sa ating mga kapatiran, just keep the matter private. Amen? Huwag agad ibo-broadcast sa Facebook. Tayo naman ang hilig natin magparinigan ng post sa Facebook. Pag matapang ka talaga, kausapin mo ng harapan. Puntahan mo sa bahay. Dalhan mo ng hopya. No? Huwag namang may palamang nakakasakit ng tiyan, mga kapatid. Alam niyo ho ba ang kagandahan kasi ng sarili ng pag-uusap, mga kapatid, or private, mga kapatid ko kay Kristo? Nasasabi niya yung gusto niyang sabihin na ibubulalas niya yung kanyang side nang hindi siya nangingimi. Kasi dalawa lang kayong nag-uusap eh. Unlike na merong kang kasama. Meron siyang gustong sabihin talaga sa'yo pero hindi niya masabi kasi may ibang nakikinig. So yun po ang kagandahan po na kapag mayroong nagkakamali sa ating mga kapamilya, sa ating kapatiran, sa gawain, is to keep the matter private. Amen? Bago mo sabihin sa DIC, bago mo isumbong kung kaninong preacher, kausapin mo muna yung taong yun na sa tingin mo ay mayroong pagkukulang or nagawang pagkakamali, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? No? Kasi kapag sasabihin natin, kakausapin natin siya at ididisiplina, pero ang dami niyong susugod sa bahay niya. So, syempre, ang pakiramdam niya, threaten siya. Kaya kung meron siyang armas, bago kapag tumuktok, nako, nakaturo na lahat ng machine gun. Amen? Pero kung pupunta ka sa isang kapatiran na hindi mo nakasundo, pero may dala-dala kang siopaw, kagaya nung kinukwento sa amin ni Brother Rex nung Monday, merong nanira sa kanya. In-invite niya sa isang hotel at niyaya niyang kumain. Di ba? Ang sarap namang maging kaaway ni Brother Rex. Papakainin ka sa isang mamahaling restaurant, mga kapatid. Kaya alam niyo ho, pag ang gesture natin, halimbawa, nagbitbit ka ng mga kasama, ang dating nun sa kanya, hindi ka makikipag-ayos. Ang dating nun sa kanya, naghahanap ka ng kakampi. Tapos susugurin mo siya. Tapos kapag sasabihin niya yung kanyang side, ay hindi ka naman makikinig. Amen? Pero kapag susugod ka sa isang bahay, mag-isa ka lang. Tapang to Biruin mo, dumayo sa teritoryo ko, siya lang mag-isa para makipagkasundo sa akin. So doon pa lang,
napapakitaan mo na siya ng malinis mong intensyon. Amen, mga kapatid? So, as long as possible, keep the matter private. Hindi yan kailangan pag-usapan ng buong barangay, lalo't hindi pa naman ganun kalala yung issue. Amen po? Ang disadvantage kasi ng merong ka laging kasama, pag makikipag-ayos ka, mga kapatid, yung kunyari kakausapin mo yung isang tao, so surrender na sana siya eh, ibababa niya na yung pride niya. Pag may kasama ka, susulsul. Kung ako sa'yo, di ko na patatawarin yan eh. Diba? Magkakaayos na sana kayo ng asawa mo, ito namang kapatid mo. Ano ka ba naman? Tanga ka ba? Nakaisa na nga eh. Pagbibigyan mo na naman. So, ikaw na magpapatawad ka na sana, di ba? Magiging buo na sana muli ang iyong pamilya, pero may kasama ka na mahilig sumulsol ng negative, imbis na magkakasundo na kayo, kasi kayong dalawa lang naman yung nag-uusap eh. Hindi na naman tuloy matutuloy gawa ng mga sulsol. Amen? Gawa ng mga marites. Alam nyo, minsan yung mga dalahira, yung mga mahilig magbitbit ng kwento, may mga version yan, mga kapatid. Amen? Kung ang Bible nga eh, sinabi ni Lord na, and from now on, you are Peter, rock. Sa Greek translation ay Petros, ibig sabihin kasing laki ng panghilod na bato. And upon this rock, in Greek translation, Petra, I will build my church. Nagkaroon na ng misunderstanding na ang naging pundasyon ng simbahan ay si Pedro. Paano mo gagawing foundation ang isang taong 3 ulit tinatwa ang Panginoon? Translation pa lang yun. Nagkakagulo na. Paano pa kung ibigay mo yung pagta-translate ng kwento mo sa mga marites? Amen? Kaya, huwag kayo masyadong nagbibigay ng detalye. Merong mga tao na, sister, baka may gusto kang ipa-counseling. Ano ba mga problema mo? Kumusta kayo ng asawa mo? Ilabas mo lahat ng baho ng pamilya mo. Kaya the next prayer meeting, yun na ang topic. Amen? Karamihan naman ng minsan mga binding prayer. Minsan nalalaman tuloy kung ano yung mga problema nung iba. Tapos kapag hindi maitiko, maisiper yung isang nag-participate doon, ayan na, kakalat na po yung chismis. Amen? Kaya ho, mahalaga po kung tayo po ay magsasama rin lang ng tao na sabihin na natin hindi mo kaya makipag-usap or dumayo ng ikaw lang, make it sure na yung taong yon ay magiging bridge para kayo ay magkasundong muli. Diba? Kasi kapag may kagalit ka at ang sinama mo ay galit din sa kanya, uudyokan ka nun. Dapat kung magsasama ka, ang isama mo yung hindi sa kanya galit para balansehin niya yung pananaw mo. Diba? Sabi mo, naiinis ako dito sa sister na to. Hindi man lang ako pinapansin. Pero yung isinama mo, sister, baka naman may pinagdadaanan. Baka naman may problema kaya hindi ka napansin. Yung nababalanse, oo nga ano. Pero yung magsasama ka na, oo nga, sama ng ugali niyan, hindi rin ako pinansin. Eh di nagkampihan pa kayong dalawa. Meron po akong kukwento sa inyo sa isang gawain. Meron pong isang sister doon, in fact, coordinator siya. Na dati naman, pag nakikita niya ako, lagi niya akong binabati. Pag nakikita niya ako ang darating na preacher, ay, Brother Mark, praise the Lord! Mga ganun siya. Ganun siya. Pero, nitong nakaraan, di niya ako pinansin. Sabi ko, parang nag-iba si sister. Natapos lang yung pandemic. Parang nag-iba siya. Tapos, nagmano ako sa kanya. Di siya kumibo. Hindi ako sanay na ganun siya eh. Kaya iniisip ko tuloy,
May problema ba ako? Ano bang may nagawa ba ako? Bakit di niya ako pinapansin? Di niya ako kinikibo? Hindi naman siya ganun dati. Hanggang natapos na yung talk ko, inabot ko sa kanya yung mission order, yung remittance, pinapirmahan sa akin. Hindi niya ako kinakausap. Edi ako, syempre, napapuzzled yung isip ko na, bakit? Is there something wrong? Parang, meron ba akong nasabi para di niya ako kibuin? No? Kasi kaya ako nasasabi yun. Kasi hindi nga siya ganun dati. Hanggang nag-uwian na. Sabi ko pa, Sister, God bless po. Tinignan niya lang ako. Sabi ko, bakit kaya? Eh di ako mapalagay. Kinausap ko yung isang co-worker niya. Sabi ko, Nay, ba't di ako kinikibo ni Sister ganito? May ano ba ako? May problema ba ako sa kanya? Ay, naku, brother. Bagong opera yun dito sa Goiter. Hindi ko naman kasi nakitang may ano siya dito. Kaya pala naka long neck na damit. Ay, brother, di talaga yun pwede magsalita kasi kaka-opera pa lang nun sa lalamunan. Sabi ko, buti na lang nagtanong ako sa'yo kasi kanina pa ako hindi mapakali. Hanggang uuwi ako, iisipin ko siya na bakit di niya ako kinikibo. Di ba ho? Kung minsan, we are too quick to judge people, tumatalon agad tayo sa isang conclusion na hindi naman pala ganun yung kanyang intensyon. Kagaya nun, hindi niya naman pala intensyong hindi ako kibuin. Talagang hindi lang siya pwedeng magsalita. Amen? At nagpatotoo siya sa Ambel, nakakapagsalita na siya. Sabi ko doon sa mga kakilala ko, yan yung sister na sinishare ko sa inyong di ako kinikibo, yung pala, bagong opera yung kanyang lalamunan. Amen? Kaya ho, kapag tayo ay makikipagkasundo, kung yun ang ating layunin at intensyon, at gusto nyo magsama, ang isama nyo, yung hindi sa kanya galit. Amen? May problema ka sa biyenan mo. Tapos ang kakausapin mong mga tao, yung galit din sa kanya. Yung mga kapwa mo hipag na galit din doon sa taong yun, edi walang patutunguhan ng inyong pag-uusap, mga kapatid. Magpapataasan kayo palagi ng mga bakod. Kasi ayaw makanti, mga sensitive masyado, mga kapatid. Amen? Kasi alam niyo ho, lalo na sa mga ganyan, mga away ng mag-asawa, hanggat maaari, kunyari, nag-away kayo mag-asawa, hindi mo agad sinusumbong sa side mo eh. Dapat isumbong mo sa side ng iyong asawa, mga kapatid. Kasi kapag siniraan mo agad yung asawa mo sa side mo, napakanipis lang nung tali na nagdudugtong sa kanya at sa iyong pamilya. Kasabihin sa'yo ng magulang mo, o di ba? Di ka nakikinig sa amin? Sinabi ko na sa'yo, ang pakasalan mo si Roberto. Di ba? Napakanipis ng kanilang ugnayan. Kaya, kayong mag-asawa, magkakasundo na uli kayo. Pero, bad shot na siya sa tingin ng iyong pamilya. Amen? Kaya kung may problema ka sa kanya, ang sumbungan mo yung nanay niya. Ang sumbungan mo yung mga kapatid niya. Tatampo ka, huwag kang uuwi sa inyo, doon ka umuwi sa nanay niya. Oh, ba't ka nandito? Eh, kasi po nag-away kami ng anak mo. Oh, susunduin ka nun doon. Diba? Ang gesture mo, hindi makipaghiwalay, kundi nagtatampo ka lang at syempre gusto mong ikaw din naman ay susuyuin kahit papaano. Pero kapag umuwi ka sa tatay mo, sa nanay mo, at darating ang asawa mo para sunduin ka, yung tatay mo naka-ready ng itak. Di ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo sasaktan ng anak ko. Di ba? Mga ganon. Kaya alam niyo ho, mga kapatid ko kay Kristo, maingat tayo pagdating sa mga ganyan. Kapatid ka, ang ipapayo mo syempre yung doon sa, ano bang tawag dun sa asawa ng kapatid mo? Hipag ba yun? Bayaw? Bilas. O, di ba? Ang ipapayo mo yung magkasundo sila, mag-reconcile sila. Kasi kapag ang pinayo mo hiwalayan mo na yan. Kapatid, hiwalayan mo na yan. Bakit?
Pag ba gabi at nalungkot itong kapatid mo na to, na-miss niya yung bisig ng kanyang asawa, nandoon ka ba para lagyan siya ng salompas? Wala ka naman, nandoon ka rin sa bisig ng iyong asawa. Sino ang apektado? Yun, yung inudyokan mo na humiwalay ka na kasi dyan. Di ba po, mga kapatid? Siyempre, iba yung paternal love, iba yung pagmamahal ng nanay at tatay mo. Walang question doon, iba yung pagmamahal ng kapatid mo. Nandiyan na yan. Di ba? Pero yung relasyon ng iyong asawa sa kanila, napaka-iksi. Madaling maputol, mga kapatid. Kaya kung pipili ka na rin lang ng isasama para makipagkasundo, ang piliin mo, hindi yung taong galit sa kanya. Amen. Amen? Basahin ko lang po yung sinasabi sa Galatians chapter 6, verse 1. My friends, if someone is caught in any kind of wrongdoing, those of you who are spiritual should set him right. But you must do it in a gentle way. Amen? So, kung merong nagkamali, kausapin ng mahinahon. At alam niyo ho, sa Greek translation, ang nakalagay po doon is to set a broken bone. Ibig sabihin, kung merong taong nagkamali, piliin mo yung taong makikipag-usap ay mapapanag-uli niya yung dati nilang maayos na pagsasama. To set a broken bone. Isipin mo yun, napilay na't lahat, nabalian na, pero dapat maibalik ng maayos. Amen po? Kaya, yun po ulitin ko, kung tayo po ay pipili ng makakasama para makipag-usap privately sa isang taong nagkamali, piliin natin yung taong pagdudugtungin tayong muli at hindi magkokos ng pagkakanya-kanya or pagsasarilinan, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Now, paano po kung kinausap na, pinuntahan mo na privately, nagsama ka pa ng tao na pwedeng kumausap sa kanya pero hindi pa rin siya nakipag-cooperate. Now, doon na po papapel o papasok po yung paghingi mo ng tulong sa iglesia. Sabi po ng verse 16 to 17, but if he will not listen to you, take one or two other persons with you. Binanggit ko na kanina. So that every accusations may be upheld by the testimony of two or more witnesses, as the scripture says. And if he will not listen to them, then tell the whole thing to the church. Finally, if he will not listen to the church, treat him as though he were a pagan or a tax collector. So, pag di pa rin siya nakinig, ask the church for help, mga kapatid. Doon ka na ngayon hihingi ng tulong sa iglesia. Amen? Now, pag sinabi pong iglesia, hindi po ito kagaya ng church ngayon na composed of hundreds of people na dumadalo. Hindi po ito kagaya ng mga large community na kagaya ng ganito na ibubulgar mo yung ginawa ng iyong kapatid. Ang iglesia po kasing tinutukoy dito, mga kapatid ko kay Kristo ng ating Panginoon, ay yung mga maliliit na community composed of family. Kasi po, ang mga iglesia po noon, hindi naman kagaya ngayon na nasa katedral, na nasa parish na iba't ibang tao ang dumadalo. Ang iglesia po kasi noon ay composed lang ng mga miyembro ng pamilya. Ibig sabihin, pag sinabing isumbong mo sa iglesia, ang ibig sabihin nun, isumbong mo sa mga taong concerned sa kanya. Hindi yung babanggitin mo siya in public kasi sinabi, tell it to the church, yung mga umaattend naman, hindi naman siya kilala. Kaya, sa halip na mapabuti, lalong napasama yung tao. Amen? Alam nyo, mga kapatid, meron pong isang taong dumadalo dito na nangangalun niya. Ipag-pray po natin siya. Binanggit pa yung kulay ng damit. Kaya sa halip na mawin yung tao, lalong nawala. Amen?
At dahil nawala na siya, hindi mo na siya na-win, ano ang gagawin ng iba? Ilalagay na ngayon yung pangalan niya sa bulletin board, kasama na siya sa nanlalamig. Amen, mga kapatid. Kaya ho, bago natin i-apply yung mga verse na nababasa natin sa Bible, titignan natin yung original context kung paano siya sinabi. Amen? Hindi naman porket sinabi na, sabihin mo ito sa simbahan, sa iglesia ibubulgar mo siya ng ganoon. Ang simbahan po na tinutukoy dito ay yung mga tao pong maliliit lang ang bilang. Miyembro ng pamilya, na mga taong merong pakialam doon sa taong nagkakamali. Amen? Kasi alam niyo ho, pagbanggitin niyo yan sa isang congregation, ibulalas mo yung mga ginawa mo. Nyari, nag-share ka na dati kang snatcher. Karamihan ng kongregasyon, pag nagpatotoo ka ng ganyan, talagang yung mga tenga, attentive. Grabe naman si brother. Snatcher pala yan ng antipolo dati. So, masyado kang naglabas ng mga bloody details about yourself. Ngayon, pag upo mo doon, anong mangyayari? Hawak niya na yung bag niya. Yakap niya na. Kasi ang Diyos nakakalimot sa kasalanan natin. Pero ang tao hindi. Matatandaan niya yun. Kaya hindi advisable na banggitin sa isang napakalaking iglesia yung pagkakamali ng isang tao. Hindi yun makakatulong sa kanya, mga kapatid. Amen? Hindi yung sugatan na nga siya, dinagdagan mo pa yung hapdi ng kanyang sugat, lalong hindi siya gagaling. Ang mangyayari niyan, i-defense niya yung kanyang sarili. Hindi na lang siya magpapakita, mag-aawol na siya, magiging astronaut na siya bigla. Mawawala siya, mga kapatid ko kay Kristo. Kasi nga, napahiya sa harapan ng iglesia. Amen? Lagi natin tandaan, it is always possible to win an argument and then lose a brother. Oo, pwedeng tama ka na disiplinahin siya. Diba? Pero, nanalo ka nga sa argument, sa giyera, pero nawalan ka naman ng kapatid. Amen? Tinan nyo, minsan, hindi ko naman nilalahat. Pag ang isang asawa ay napaka-nager, hindi nyo ba napapansin? Minsan kaganda-gandang babae, pinagpapalit pa sa mukhang kudkura ng niyog. Kasi, ang bibig hindi matigil. Kahit anong ganda mo, pag wala namang peace of mind sa'yo yung lalaki, lalayasan ka talaga. Kasi di ba, yun nga mas maigi pang tumira sa, ano yun? Parang bahay ng Kuwago yata yun. Kubo ba? Kaysa sa palasyo. Di ba? Maigi pa doon sa ganitong maliit na na bahay na meron ka namang peace of mind kaysa nasa palasyo ka nga na wala ka namang katahimikan at kapayapaan ng isip. Amen, mga kapatid. Kaya ho, tayo ho hanggat maaari, yes, nagpapaka-totoo ka sa iyong sarili, pero i-consider mo rin yung iyong kapwa. Kung ayaw mo siyang mawala sa iyong pamilya or sa inyong community, mga kapatid. Amen? Hindi kasi magandang pagpiestahan yung mga ganyang issue, lalo na sa gawain. Diba, nasa gawain kayo, nagtatalo-talo kayo, parang hindi maganda tignan Nasa gawain tayo, tapos pinag-uusapan natin yung pagkakamali ng isa't isa. Saan ba siya pupunta? Kung nagkakamali na nga siya, tapos lalo pa natin siyang yuyurakan. Di ba po? Kailangan pag nasa gawain tayo, nakakapaghubad na tayo ng maskara Kasi, tayo, minsan puro tayo pagkukunwari. Kunwari, mabait. Kunwari, matino. Kunwari, banal. Kunyari, di chick boy. Punong-puno tayo ng pagkukunwari. Kaya, baka pagdating ng Judgment Day, ang sabihin sa atin, Lord, mga hypocrite. Di ba ho, mga kapatid ko kay Kristo? Ako din naman po ako nagmamalinis. Meron din akong mga sablay na nagawa. Pero,
kahit papaano naman, sinisikap kong iayos yung aking sarili kasi may asawa na rin ako, may anak na rin ako, mga kapatid. Pangit kasi yung pamilyado ka na pero nai-involve ka pa sa mga ganyang issue. Pangit. Diba? Sayang yung sipag mo, sayang yung lahat ng mga naging investment mo sa gawain. Kung sa isang pagkakamali, mawawash out lahat yon sa paningin ng iyong mga kasama. Diba? Ang tao pa naman, padrawingin mo sa papel na puti, ang makikita nila yung itim na iyong minantsa. Ganun po tayo Nasa ano natin yan Nasa ugali ng tao yan, mga kapatid. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-unawaan at magpatawaran. Amen? Huwag tayong maging langaw na mahilig dumapo sa dumi. Di ba ho? Ang langaw, ang gusto niya yung mga tain ng kalabaw. Yung mga gusto niya, mga dumi, mga basura. Pag tayo po mahilig makipiesta sa mga ganyang mga pangit na issue sa gawain, parang gano'n na rin tayo sa langaw. Sa halip na ipag-pray natin itong ating kapatid na nagkakamali. Di ba ho? Lalo nating dinadagdagan yung insulto sa kanyang pagkatao. Amen? Meron po isang kwento. Merong isang church attendee, umattend siya. Hindi siya masyado maalam sa kanyang cellphone. Biglang nag-ring, kalagitnaan ng talk ng preacher. Biglang nag-ring. Hindi niya alam kung paano i-silent. Alam niya yung parang nataranta ka, biglang may tumawag, tapos kung ano-ano yung napindot mo. Tapos yung touchscreen mo, ang hirap i-touch. Walang pakisama. Lahat ng mata ng tao nakatingin na. Yung mga usherette, bad trip na sa kanya. Pati yung nagsasalita, iba na yung titig sa kanya. Alam niyo ho, yung lalaking yun, napahiya. Para bang dahil lang doon, na hindi niya ma-silent yung kanyang phone, nahusgahan yung kanyang buong pagkatao. Ito pong taong ito ay umuwing malungkot. At para makalimutan niya yung embarrassment na kanyang inabot doon sa simbahang yun, pumasok siya ng beer house. Siya yung nag-beer house, mga kapatid. At alam nyo, kakaisip niya doon sa nangyari kanina, yung hawak-hawak niyang alak ay nabitawan niya, natabig niya, mga kapatid. Pagkatabig niya, nataranta siya. Kasi yung mga sumasayaw, nakatitig lahat sa kanya. Sabi niya, na naman. Eto na ho, nagmamadali po yung waiter. Sir, kamusta ka na? Nasugatan ba ang kamay mo? At inasikaso agad yung nabasag niyang bote. Nilinis agad. Tapos yung mga sumasayaw naman doon, nilibre uli siya ng panibagong inumin. Pakibigyan niyo si sir kasi yung inumin niya natapon, nabasag. Alam niyo ho, yung lalaking iyon, gabi-gabi nandun na sa beer house. Bakit? Kasi doon siya nakaramdam ng acceptance. Kwento lang po yan, mga kapatid. Pero, wag naman sana tayo maging ganun. Ang gawain po ng Panginoon ay para sa mga uma-attend na may mga sakit. Sakit na spiritual, hindi lang physical. Kasi kung hahanapin natin dito yung mga magagandang ugali, wala na yan Nasa langit na. No? Basta ang isang tao, buhay pa, prone pa rin siya into error. Pero pag yan ay namatay na, ibig sabihin, perfect na yan. Kasi graduate na siya Yun na yung perfect. Dahil buhay pa tayo, prone to error, diba? Kaya nga, ang laging ibinibilin sa atin palakasin ng isa't isa, ipanalangin ng isa't isa. Kasi nga ang tukso is always available at naghihintay lang siya ng masisila. Amen? Alam niyo po ba kung paano gumagalaw ang kaaway? Sabi po ni Peter, it's like a roaring lion waiting for someone to devour. Si Satanas ay katulad ng isang liyong umaatungal na naghihintay lang ng masisila. Alam niyo ba ang karakter ng isang leon? Tamad. Tamad yan.
Hindi yan umaatake ng lagi-lagi. Bakit sila tamad? Kasi kailangan nilang i-conserve yung kanilang energy. Kasi sa desert, hindi naman laging available yung pagkain. Kailangan nilang mag-hunting ng zebra, ng gazelle, ng usa. Ang bibilis tumakbo niyan eh. Kaya alam niyo ho, pag sila po ay hahunting, hindi nila pinipili yung mabilis tumakbo. Ang pinipili nila yung sakitin, yung mahina, yung mabagal, yung malabo ang mata. Kasi, pag hinabol nila yung mabilis, mapapagod sila. Tapos di naman nila aabutan. Ang bibilis niyan eh. Pero kapag ang tinarget nila yung mga mahihina, easy prey, easy reward. Amen? Tayo ho, baka kandidato yung katabi natin, natutulog-tulog. Lingunin nyo nga yung katabi ninyo. Parang mahina na, ano? Hindi, ang tinutukoy ko diyang mahina, yung prone nga sa pagkakamali, yung natutukso. Kaya alam niyo ho, hindi niya ba napapansin si Lord? Yung kinukwento niya, merong isang pastol, nawawala yung isa. Hahanapin niya yung isang yun. Iiwan niya yung 99 na maayos ang kalagayan, malalakas. At hahanapin niya yung nawawala kasi yun yung nangangailangan ng kalinga. Amen? Pag may nawawala po tayong mga kapatiran, hanapin nyo naman po, baka patay na, di pa natin alam. Pakihanap. Aso nga, pag nawawala, hinahanap, pinupost pa sa Facebook, pinupost pa sa mga poste. May reward pa. Yung kapatid pa kaya natin ngayon na hindi na dumadalo, saan na kaya sister ganito? Puntahan nyo ho, baka mamaya nagbig tea na, hindi pa natin alam. Diba? Sa dami ng problema. Now, ano po ang papel ng simbahan o ng iglesia pagdating po sa mga ganitong issue? First of all, the church must be under God's authority. At yung authority na yon is based on the teaching and authority of Jesus. At ano po ba ang turo ng Panginoon? Mag-ibigan kayo. Amen? Ang pagdidisiplina po ng ating kapatiran, ng ating kapatid, is out of love. Ang nagdadrive sa iyo para disiplinahin ng isang tao na nagkakamali ay dahil mahal mo siya. Amen? Hindi yung dahil gusto mo lang gumanti. Pagkakataon ko na to, mababawian na kita. Diba? Kala mo ha? Hindi po ganun. So, kapag tayo po ay nagre-rebuke, nire-rebuke natin dahil mahal natin ang isang tao. Amen? Hindi dahil intention nating ipahiya siya. Kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, mas maganda po na kinakausap natin in a private matter ang isang taong nagkakasala kaysa ibubulgar mo siya at ipapahiya sa harapan ng napakaraming tao. Amen? Di ba ho kapag tayo ay namamalo ng anak? Ako kasi usually ayokong paluin yung anak ko kasi kapag napapalo ko, nasasaktan din ako eh. Nakukonsensya pa ako. Di ba? Hindi naman pwedeng hindi mo paluin kasi kakalakhan niyang akala niya tama yung kanyang ginagawa. Di ba? Kasi kapag di mo siya dinisiplina ngayon habang maliit pa, di mo siya pinatikim ng palo, paglaki niya at ikaw naman na yung matanda na, ikaw na yung papaluin. Kaya bata pa lang, dinidisiplina na. But of course, ina-explain mo rin sa anak mo bakit mo siya pinalo. Anak, pinalo kita hindi dahil hindi na kita love ha. Pinalo kita kasi gusto kong matandaan mo na mali yung ginawa mo kanina. At ayokong akalain mong okay lang yun. Kunyari, nangupit siya. Abay, dapat mo talagang hatawin yan. Kasi una kupit, sunod nakaw. Akala niya tama. Akala niya okay lang mangagaw, manguha ng gamit sa ibang bahay. Hindi mo dinidisiplina. O sino ang mapapahiya niyan pag nakita ng ibang tao? Sino bang magulang niyan? Sa'yo magre-reflect. Di ba ho? Kaya, kailangan ina-explain mo rin sa bata kung bakit mo siya dinidisiplina. Ganun din po sa gawain. Hindi ka basta-basta magsususpindi na hindi niya alam. Bakit? Sister, di ka na muna kakanta ha? Na wala kang explanation. Sasabihin mo kung bakit.
ano yung, saan siya nag-error. Nung Friday nga, minessage ako ni Sir Justin. Sabi ba naman, Brother Mark, as soon as you read this message, kindly, kindly, basta tawagan ko siya. Urgent, parang ganun. Tawagan mo ako agad. Kinabahan ako. Sabi ko, bakit? Parang ngayon lang nag-chat si Sir ng ganito sa akin eh. Yung pala, papasahan ako ng hayo. Kaya nag-usap kami. Brother Mark, pakipuntahan na yung hayo ko. Sinurrender ko na puntahan mo na kasi wala ka namang outreach. Sabi ko, Sir naman, akala ko naman kung ano na yung nagawa ko. Di ba? Di ba? Kasi mahirap eh, yung bigla ka na lang, ano ba yung nagawa ko? Wala man lang explanation. Bigla kang sususpindihin. Di ba? Bigla kang tatanggalin. Di ka nabibigyan ng outreach. Yan po yung aking naging problema dati. Siguro, part na rin yun ng maturity ko. Ako kasi, dahil nga, hindi nga ako mahilig sa mga party list kasi. Hindi ako masyado nagpa-participate sa ganun. Ang nangyari sabi sa akin nung head, hindi ka naman pala maaasahan sa ganyan wag ka na humayo. Parang syempre na-offend ako. Ganun. Ang paghayo pala ay dahil na sa ganyan, mga party list na yan. Hindi ako nagpapakita. So dahil di ako nagpapakita, bawas-bawas yung outreach ko, mga kapatid. Dadalawa na nga lang bawas pa. Hanggang, yun nga nawalan ako ng outreach. Kaya yun ay aking ipinagdamdam. At dahil di na ako binibigyan ng outreach, hindi na rin ako nagpakita ng interest na umattend pa ng mga seminar kasi ang katuwiran ko ano pang gagawin ko dun di na nga ako humahayo, parang ganun. So meron akong sariling interpretation. Iba rin naman yung part kasi yun ng pag di ka kasi nagpapakita, di ka na nagpa-participate, syempre hindi ka nila ipa-priority pagdating sa mga outreaches. Kaya alam nyo maganda na merong pagpapaliwanag kung bakit ka nag-a-apply na unang-una, bakit mo dinidisiplina ang taong ito? Dahil ba mahal mo siya? O dahil napag-initan mo lang? So, kailangan klarado po yun, mga kapatid. Lalo na doon sa taong dinidisiplina. Sister, hindi ka muna kakanta kasi hindi ka naka-attend ng practice. Unfair naman doon sa iba na nagpa-practice lagi. Tapos ikaw, sasalang ka, wala kang practice. Ganun po, ine-explain ng maigi. Amen? Yun na lang amen nyo. And then, the church must be prayerful. Sabi po ng verse 19, mga kapatid, and I tell you, whenever two of you on earth agree about anything you pray for, it will be done for you by my Father in heaven. So, bago po gumawa ng decision, bago po magpataw ng disciplinary action, ipinagpe-pray po muna. Amen? Lord, itong taong ito, hipuin nyo naman po ang kanyang isipan na maunawaan niya kung bakit namin ito ginagawa. Ito ay para rin sa kanyang ikabubuti. Kasi mga kapatid ko kay Kristo, pag hindi mo dinisiplina ang choir, ang manunugtog, ang co-worker, yung para bang takot kang mawala sila, lalaki ulo. Tatanggalin nila ako, wala silang choir. Ganon. Yung parang feeling entitled. Amen? Tatanggalin nila ako sa core group, walang nagbigay ng LO sa preacher. Mga ganun. At di ko pinapwera sarili ko dyan, mga kapatid. Si Brother Mark po, actually tahimik lang naman akong tao, but there was a time na yumabang din ako, mga kapatid. Lalo na nung ako po ay na-assign sa isang PFCC. Sabi ng mga kasama ko, pag yan na ipasa mo, parang nagustuhan ka sa PFCC na yan, okay na. The rest of other PFCC,
madali mo nang mapapakisamahan. Kasi itong PFCC na to medyo mataas ang standard. Pag di ka nila nagustuhan, kaya nilang pauwiin ka. Isang sulat lang, uwi ka sa Maynila. Ganun. Eh di syempre ako naman, ginalingan ko. Diba? Nakisama ako ng maayos. Sa preaching naman, masasabi ko na kahit papano, hindi naman ako batibot. Di ba? Nagustuhan naman po ako sa awa ng Diyos. Ito pong mga nakakasama ko dito, medyo mga may kaya, mga yayamanin, mga elite talaga. Kaya, minsan kahit may pagkain sa office, pag tinawagan ka nila na, Brother Mark, kain kayo ng head mo dito. Invite yung aking head, kasama ako yung assistant niya. Pinapakain kami sa mga 5-star hotel, sa mga mamahaling mga kainan talaga. Yung parang Vikings, di ba? Ang Vikings, 1,000 per head, ewan ko ngayon. Yung mga ganong kainan. Dahil lagi ko nakakasama ng mga mayayaman, feeling ko tuloy, mayaman na rin ako. No? At yumabang ako, mga kapatid, parang, dahil nga nagustuhan ako doon, parang yumabang ako, hindi na ako. Pag may kumukontradict sa akin, naiinis ako. Pag may nagkikriticize sa akin, ayaw ko natanggapin. Hindi naman ako ganun dati. Kaya, nung ako po ay na-assign na ng ibang PFCC, na hindi ganun, kabaliktaran naman, kung doon lagi akong naka-Starbucks, dito naman ay tagli 5 pisong bendo machine na lang. Parang sabi ko, di pwede to ah. Tapos, nung pinadala ko doon, 3 kami, assistant. Ayoko nang ganun, gusto ko solo ko eh. Nagkaroon ako ng yabang talaga, mga kapatid. Kaya, mga hayo ko doon, mga kuprahan ng nyug, maisan, di ba? Sabi ko, di pwede to ah, kailangan. Parang di ko deserve yung ganun. Nagkaroon ako ng self-entitlement. Kaya alam nyo, yung isang PFCC na yun, 2 weeks lang ako, umuwi na agad ako eh. Dahil sa ganung kong attitude, mga kapatid. Kaya alam nyo, dahil sa ganun ng aking character, di rin ako tumagal sa Rizal. Lalo't nung nilagay ako sa area parang hindi ako yung, sabihin natin, ginawa akong assistant DIC. Parang, bakit? Sa province nga ako yung ganito yung, di ba? Kaya pag di mo dinidisiplina, lalaki talaga yung ulo. Amen? Iisipin nila, hindi matutuloy ang gawain pag walang manunugtog. Hindi matutuloy ang gawain pag walang kakanta. Kaya, you must pray for it, mga kapatid. Kailangan ipinagpipray. Amen? At kung tayo naman po, mga kapatid ko kay Kristo ay ginagamit ng Panginoon, maging humble po tayo. Kasi once na tayo po ay yumabang, lumaki ang ulo, anytime babawiin ng Diyos yung gift sa atin. And then finally, there must be a fellowship, mga kapatid. Sabi po ng verse 20, For where 2 or 3 come together in my name, I am there with them. So after po ng disciplinary action, dapat, nandyan pa rin siya, welcome pa rin, kung gusto niyang umattend. Yung, wag nating iparamdam na porket sila ay suspendido hindi na sila libre or di na sila welcome sa isang gawain. Welcome pa rin. Amen? But under observation. Amen? Kasi lahat tayo ay pinapadaan sa proseso, mga kapatid. So, after ng reconciliation and disciplinary action that is given, mga kapatid, tuloy pa rin po ang fellowshipping. Tuloy pa rin po ang gawain. Kung walang choir, di kayo ang kumanta. Kung walang preacher dahil suspendido, di yung coordinator, Sister Belen. Diba? Alam nyo, naalala ko dati, mga year 2014 yata, may time noon na kaming mga preacher na hindi dumalo ng, ewan ko kung pag-aaral yun kay Bishop, mga wala nung Monday. Sinuspendido yung mga outreach namin. Bawal talagang humayo. Sinabihan na yung mga coordinator, walang darating na preacher sa inyo. Halos lahat. Pag may humayo, malalaman, may magsusumbong. Wala talagang pinadating na preacher.
kami mga nasa bahay lang kami kasi under nga sa ganong provision. Pwede, the next Monday, nandun kami lahat. Attend kami lahat ng seminar. Matigas kayo ha. Di ba mga kapatid? Kasi kapag hindi mo dinisiplina ang isang tao, di ba? Iisipin niya siya yung batas. Amen? No? O bakit? Nilagay ako dito may authority ako. Pero yung authority mo na yun ay dapat gamitin mo sa tama. Not to abuse it, mga kapatid. Wala mang preacher, walang choir, wala yung sponsor, tuloy pa rin ang gawain. Bakit? Si Lord ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen? Meron pa akong isang nahayuan. Last ko na to. Naabutan ko sila, nagbabinding prayer. Narinig ko yung prayer ng isang manggagawa. Lord, sana po ang padatingin nyo si Brother Mark. Sabi ganun. Andun ako sa likod. Kasi pala, kaya ganun yung prayer niya. Wala yung gitarista. Parang sinuspindi yung gitarista. Alam nilang marunong akong gumitara. Lord, sana po si Brother Mark ang paparatingin nyo. Pagkatapos ang binding prayer, ay, si Brother Mark, praise the Lord. Sabi ko, bakit po? Kasi wala kaming manunugtog. Tamang-tama. Kayo na ang tumugtog. Ganun. Di ba mga kapatid? Kaya, yun ho, alam niyo sa isang gawain, pag yan po ay gawain ng Diyos, ang tao mawawala They come and they go. Pero pag yan po ay gawain ng Diyos, yan po ay magpapatuloy. Kaya hindi tayo pwedeng yumabang na hindi matutuloy ang gawain kapag wala na sa amin. Hindi matutuloy ang gawain pag di ako nagbigay. Danger po yan, mga kapatid. Amen? No? Kahit pa sabihin ikaw yung pinaka-mature doon at pinaka-matatag, ay wag pa rin po tayong pakampante. So, lahat po tayo ay pwedeng magkamali, pero ang biyaya naman po ng Diyos, lahat tayo ay pwedeng manumbalik kung tayo po ay merong sincerity na magbalik loob sa Kanya. Amen? Tayo po ay magsitayo sa Kanyang presensya. Salamat, Panginoon, dahil kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Wala kaming bagay na malilihim or maililingid sa iyo. Ano man po ang aming mga pagkakamali, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil itinutuwid mo ang bawat isa sa amin. Puso namin, Panginoon, ay iyong sinisiyasat. Taas natin ang ating mga kamay and hayaan natin na ang pagkilos ng ating Diyos na buhay ay maranasan natin sa hapong ito. Panginoon, kung kami man po ay may mga bagay na itinatago, hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, sa sandaling ito, kami po, Panginoon, ay inyong hugasan, patawarin. Maililihim namin ito sa mga tao, sa mga kapwa namin lingkod, pero sa iyong paningin, alam mo ang lahat ng aming ginagawa. Oh, hallelujah, hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo.
Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa, Yahweh, puso namin ay iyong siyasatin. Puso ko'y iyong sisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. ay tiyak mo ang nalalaman. Lahat ng aking ginagawa, Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo'y hindi lingid. sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, Tiyak mo ang nababatid. ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay, Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay, Ang lahat ng bagay ay gilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. salamat, Panginoon, sa pagtutuwid sa aming mga pagkakamali. Nangangahulugang mahal mo kami, Panginoon. Kung meron man kaming mga bagay na itinatago, lihim na ginagawa, maikukubli namin sa aming kapwa. Ngunit sa iyong paningin, alam namin, Panginoon, hindi kami makakatakas sa iyo. Kaya habang hindi pa kami lubusang napapahamak, huwag na naming hintayin dumating pa sa ganong punto. Habang hindi pa kami nakabaon ng husto, Panginoon, ngayon pa lamang po, O Diyos, iahon niyo na po ang bawat isa sa amin. Sa aming mga pagkakamali, kung meron man kami mga nararanasan, alam naming parte ito ng pagkalabit niyo sa amin, Panginoon. Parte ito ng pagtatama sa mga mali naming nagagawa. At kung meron mang mga taong nagmamalasakit na kami ay pagsabihan, i-rebuke. Huwag kaming mainis o magalit sa kanila, Panginoon. Bagkus mas lalo pa namin silang mahalin at i-appreciate. Dahil salamat naglakas sila ng loob na kami ay pagsabihan sa aming maling ginagawa. At salamat, Panginoon, dahil pinapaalalahanan kami ng iyong salita, Panginoon, na mas maigi pa rin ang open rebuke kaysa sa secret love. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo hinahayaan na mapahamak ang inyong kawan, Panginoon. Kaya sa pagdidisiplina niyo po sa bawat isa sa amin, alam namin ito ay dahil sa mahal niyo kami. At ayaw niyong kami po ay maligaw o mapahamak man, Panginoon.
Lord, sa hapong ito, abutin niyo po anuman po ang mga kahilingan, panambitan ng aking mga kapatid na dumalo ngayong hapong ito. I-bless ang mga awit, manunugtog, ang anointing na meron sila, Panginoon, nawa ay manatili at huwag ikalaki ng aming mga ulo ang mga giftedness namin, Panginoon. Gayun din po, Lord, ang mga naghahayag ng salita ng Diyos. Dalangin namin na maging pure ang intentions ng bawat humahayo, Panginoon. Hindi pang sariling kagustuhan, kundi ang kalooban mo ang siyang maihayag sa kada tatayo upang ipangaral ang iyong salita. Yamang lahat kami ay magsusulit sa iyo pagdating ng panahon. At ang mga manggagawa, patuloy din silang biyayaan ng kalakasan at kalusugan ng pangangatawan, nang sa gayon mapangalagaan nila ang community, ang kawan, ang gawain na ipinamahala niyo sa kanila, Panginoon. Yamang responsibility namin ang mga uma-attend sa aming gawain na ito, Panginoon. At kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasunduan, Panginoon, normal naman din na ito ay nangyayari paminsan-minsan. Naway maghari pa rin ang pag-uunawaan at pag-ibig malasakit sa bawat isa. Kung meron kaming nakikitang mali sa aming kapwa, magkaroon kami ng lakas ng loob na siya ay pagsabihan out of love, Panginoon, dahil sa mahal namin siya. At gayon din po, Lord, anuman po ang mga karaingan ng aking mga kapatid sa hapong ito, anuman po ang kanilang mga prayer request, mga dalangin sa iyo sa hapong ito, ikatagpuin nawa ng iyong biyaya at pagpapala. Anuman ang kanilang mga pangangailangang pinansyal ay ipagkaloob sa pangalan ni Jesus. I-bless din ang mga awit, ang kanilang mga tinig, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, ilayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pagpalain din po, Panginoon, ang lugar na ito na pinagdarausan ng iyong gawain, lalo ng Sister Belen, ang kanyang asawa at ang kanyang buong sambahayan, ay palagi mong ingatan, Panginoon, at pagpalain ang kanilang mga anak, lahat ng kanilang mga kabutihang ginagawa sa pagtanggap sa inyong lingkod, ibalik nawa ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Ganyan din po ang kanyang mga kasamahang mga manggagawa, hindi ko man isa-isang mabanggit ang mga pangalan. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Sa kanilang pag-uwi, ang kinaming answered prayer ang bawat isa sa amin. At dalangin namin, Ama, na patuloy pong lumago ang gawain mo dito sa lugar ng Carissa 2. At ikaw po, Panginoon, magamit niyo po ang bawat isa sa amin upang makapag-akay pa kami ng mga kaluluwa patungo sa iyong gawain. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His even Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has